Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Nabunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po yours truly, ako po si Attorney Cam. Kamusta po? Happy Labor Day. Ngayon po ay araw ng 1 sa buwan ng Mayo 2026. Marami pong nagsi-celebrate ng Labor Day. Meron din pong mga protesta, pero kanina nanggaling ako sa mall, maraming mga job fair, di ba? Nagulat ako, sabi ko, anong meron? Yung pala, maraming mga kakagraduate lang po or gagraduate pa lamang na nasa mga mall kasi meron pong job fair. Ito yung mga magagandang proyekto ng ating Department of Labor and Employment kung saan, no? Ganon din sa mga private organization na nakikipagtulungan no sa DOLE at ito nga no yung mga project nila ng mga job fairs para naman yung mga kababayan natin na mga estudyante na kakagraduate pa lamang or gagraduate pa lamang ngayong taon o kaya naman gustong lumipat sa ibang kumpanya. Ayan, sila napunta po dito po sa mga job fair. Sabi nila, no, iba na po ang mga empleyado, especially yung mga kabataan ngayon, no. Dati kasi, katulad ko, talagang loyalty award. Kung saan ako unang nagpasa ng resume, natanggap sa trabaho, syempre, di ba? Kapag yung passion natin, yung ating pagmamahal sa trabaho natin, kahit maraming pressure, kaya natin yan. So, first job ko po, nagland ako sa Manila Broadcasting Company. Ako po ay naging isang DJ. Ayan, by the name of Rica Hera. Ayan, kasama ko yan, si Miss Thea Pecho, Missista. Magka-batch kami niyan. Tapos, kasama namin sa industriya, no, sa Love Radio Manila, sila Papa Jack, sila Nicole Yala, Chris Chuper. So, next na yun sila Chico Loco sa, lower batch na namin yun. So ngayon po, no, sila Sexy Megan. So hanggang ngayon, syempre naging part pa rin tayo ng MBC. Nalipat lang ng department, napunta sa Yes FM, naging station manager, tapos nalipat sa RH. So ganun po, no, hindi naman tayo umalis. So ganun tayo kapag loyal sa isang company. Ang mga ngayon, ang mga bagong empleyado, mga borderline ng millennials, tsaka Gen Z, tama ba yun? O yung mga Gen Z, no? Kasi yung iba Gen Alpha na, wala pa yun, hindi pa nagtatrabaho yun. Yung mga gagraduate ngayon, ng mga kabataan, medyo sila, kapag hindi sila satisfied sa company o kaya naman meron silang nakaalitan o ayaw nilang ma-stress, ayaw nilang magkaroon ng mental health problem, talagang
sorry, they will resign. Kaya pansinin niyo po, no, kahit saang kumpanya ka magtanong, sa mga kakilala ko na nasa iba't ibang companies, mga HR, no, papansin talaga nila, ito yung year, no, for the past siguro 2 to 3 years, ang bilis po ng turnover ng mga empleyado. Yung mayat maya resign, kaka-regular lang, ika-7 month nag-resign. May mga ganon. Tapos o kaya naman hindi pa po umabot ng regularization, 3 months lang nag-resign na. Parang matagal-tagal na yung 1 year, no? Kung titignan mo, maraming mga empleyado na akala nila very impressive kapag different companies. May mga ibang HR na kapag nakita nila na iba-iba, hindi na nila masyadong hinahire dahil alam nila na after a month or so or a year, aalis din to. Ganun. So, depende, no? Unless otherwise talagang in need sila. So, basta iba na talaga ngayon kasi YOLO na ang mga kabataan niya, you only live once, mga ganyan. Yan ang kanilang motto. Kaya naman, talagang happiness is the key. Talagang hindi lang basta-basta yung pressure, no? Kasi yung mga kabataan noon, tsaka yung mga mas kabataan pa, noong unang panahon, medyo malalakas ang kanilang damdamin, tsaka hindi masyadong sensitive, no, sa mga paligid-ligid. Pero ngayon talaga iba na. They are very sensitive if they don't like the person, if they don't like the supervisor, if they don't like the ambience, I'm sorry, resign. At sabi ng ating batas, no, pagdating sa resignation, walang ibang rason, walang ibang grounds para makapag-resign ka. Ibig sabihin, kahit anong grounds pwede mong gamitin for the resignation. Ibig sabihin, hindi ka po pwedeng i-compel ng kumpanya na manatili kahit nag-resign ka, no? Kapag nag-resign ka. So, hindi pwedeng sabihin na, oy, bawal yan. Oy, may contract tayo, dapat ganitong year, no? So, hindi po unless ang sinasabi lang po magbigay ka naman ng abiso. 30 days before the effectivity of your resignation, magsabi ka sa HR ninyo o kaya sa kumpanya ninyo para makahanap sila ng kapalit, makapagbigay ka ng time, no, na maibigay yung mga may iwan mong trabaho dun sa papalit sa'yo. Yun po, no? Bakit natin ito tinataping ngayon? Dahil ngayon po ay araw ng mga manggagawa. So dapat, no, alam ito nung ating mga HR at yung mga employees natin na if they want to resign, they can do so. Basta magbigay lang po ng 30 days notice sa employer. Pero po pwedeng ma-shorten yan. Pero hindi ikaw empleyado ang magdi-decide. Si employer, kapag halimbawa meron na silang nakita na kapalit mo and then feeling nila sufficient na, they can actually shorten the 30-day period. They can actually say, okay na 15 days, you can go ahead. Go ka na kung saan ka pupunta. Kung saan ka lilipat, no? Pero, alam nyo po ba, nung una kasi, kaming mga nasa millennials pa or mga boomers, yung mga boomers na iba, kapag magre-resign, dapat may plan B. So, halimbawa, meron ka ng inaay na ibang company o kaya na interview ka na, mga ganon. Pero alam nyo po yung mga yung ngayong kabataan ngayon, pag nag-resign sila, doesn't matter kung may susunod o wala, basta ang ano nila ay peace of mind. So, gano'n, no? Medyo talagang nagbabago na po yung ating panahon, no? Tsaka siguro it's high time din na pag may mga ganitong napapansin tayo na changes on the attitude of our employees, siguro it's high time na magkaroon din, no, ng pagbabago sa ating mga batas. Okay? Ay, nako. Shout out po pala. Magandang gabi po kay Melvin Letrodo. Maupay nga gabi. Shout out sa mga taga Barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. Kay Jericho Ferrer, kay Teresita Atienza. Ayan. Magandang gabi po sa inyo. At marami pa tayong babatiin mamaya, no? May kinalaman po sa mga nanonood sa DZRH News sa Facebook Live po. Hanapin nyo lamang po DZRH News or DZRH News Television. Makikita nyo po live tayo dyan. Magandang gabi rin po kina Magdalena Martin. Always tune in daw po siya sa DZRH dyan po sa May Gagalangin, Tondo, Manila.
kay Jerry Sumagaysay, Maylene Recto, Irene Almodovar, Anthony Abrenica. Magandang gabi po sa inyo. At ganun din po, shout out na rin po. Magandang gabi. Ayan. Kina Papa Will and Mama Jovita, Maya Bell, and of course kay Tita Arlinda Agloco dyan po sa mga Ilocos, and ganun din po kay Nanay Connie ng Virac Catanduanes. Yan. Topic po natin ngayon, syempre may kinalaman sa empleyado. Ano nga po ba yung mga po pwede lamang po na pwedeng ikaltas, no, sa inyong sahod? Alam niyo, importante, no, yung mga empleyado natin, yung payslip po ninyo, dapat itago nyo po yan, no? Yan po kasi yung pruweba na number 1, no? Meron kayong employee employment contract, meron din kayong mga natatanggap, tsaka yung mga deduction sa inyong mga salary. So makikita mo dyan kung ano ba yung mga dinededuct sa'yo, magkano ba talaga yung iyong sahod, no? Kasi kapag, di ba, pag aalis kayo, yung mga magta-travel, tandaan nyo, di ba? Minsan ba't na tinatanong ng Bureau of Immigration yung payslip ninyo? O at least meron ka ready ka pag hinanapan ka ng immigration officer. Saka nagtatrabaho, meron ka certificate of employment. O kaya nakalimutan mo yung certificate of employment mo, meron kang payslip. O, di ba? Pruweba na talagang sumasahod ka na, sa payroll ka ng kumpanya na ito. Pero, pag nakita niyo yung payslip, di ba? Makikita nyo mga minus. Ano ba itong minus? Pinapayagan ba ito? Yan. Tsaka, at least makikita nyo magkano. Baka per day ba kayo? Per month ba kayo? Tsaka bilib na bilib ako sa mga empleyado kapag nag-OT sila, no? Talagang tinitignan nila, no, kung ilang oras yung OT nila. Tapos, minsan kasi pag ang pasahan ng OT, may cut off yan sa HR, no? Talagang, ma'am, yung OT ko pa-approve naman. Dati ng time namin, hindi kami makaganon sa mga boss namin. Mga kabataan nga, di ba na eh. Ma'am, may smiley face pa yan. Baka naman po makahabol sa cut-off yung mga OT namin. Which is good, no? Talagang very attentive sila dyan. Tapos pag makikita nila na, oy, teka lang, bakit hindi nasama yung OT ko ng ilang oras ng ganitong araw, no? Alam nila yan. Ayan. Kaya naman shout out, no? Kasi ako nung empleyado ako, minsan daw ako nag-file ng OT. Kinakatamaran pa namin yan. Kahit pumasok kami ng holiday, no? Minsan parang tawag namin doon dati regular holiday OT, no? Kasi wala kaming parang form na pipirmahan. So, pinipirmahan namin yung OT form namin, o regular duty, mga ganyan, no? Kasi kinakatamaran pa. Pero, ang mga kabataan ngayon, sorry, talagang, teka lang, kailangan meron ako niya. Kompleto kami niyan, ma'am. Ma'am, i-approve mo na. Ma'am, baka nakakalimutan mo. Ma'am, pinag-OT mo kami. Okay, may mga ibang question na. Halimbawa, paano kung umutang ka sa kumpanya, di ba? Salary deduction yun, no? Ibig sabihin, pwede ka kasing umutang ng isang buwang sahod mo, tapos babayaran mo siya ng 1 taon, no? Parang may lang siya, may cut, parang in-installment mo lang siya. So, every cut off mo may kaltas. 1 year to pay, minsan nga 2 years to pay. Ang tanong, kapag halimbawa may ganun kayong usapan, no, ng kumpanya ninyo, salary tawag dito, meron kang parang CA, cash advance for salary. Pwede bang lagyan ng interest ng employer yung inyong utang, no? Sabi nila, uutangin mo to 2 years, sahod mo kunyari lang po 20,000. O kailangan meron tong 10% interest. So, ang babayaran mo 22,000. Pwede ba 'yun? Ano ba 'yan? So, hindi dapat ganun, no, yung mga company, no? Hindi naman kayo lending, no, na kumpanya. Natutulong yan sa ating mga employees. So, dapat walang interest. O, teka lang lagyan natin na may ganitong interest. Kasakit ng bangso ko. So, yun, pwede po yun. I-deduct sa salary ninyo. Meron kayong usapan na, kunyari, salary mo is 20,000, babayaran mo, utangin mo, i-advance mo
babawasan ngayon yung salary mo within 2 years. So, i-divide yung 20,000, divide 24. Yun lang, math. Mahirap. So, dapat ano na lang, para hindi mahirap. Kunyari, 24,000 na lang yung uutangin mo. Kasi yun yung sahod mo. Para mas madaling i-divide. So, kung ano yan, kung 2 years mong babayaran, so 12,000, kada sahod mo, 500 ang kaltas. Kasi 1,000 per month. So, quincenas katapusan, meron kang kaltas na tig 500 dun sa inutang mo. Pwede naman, mga emergency loan, salary loan, pwede sa kumpanya yan, no? Lalo kapag mabait yung company mo. Minsan nga pati PB loan. Lahat na klase ng loan, i-loan na natin. 'Di ba? Kung saan mo gagamitin yan, bahala ka, pang renovate ng bahay nyo, pang bayad ng tuition ng anak mo, pang travel mo. Basta babayaran mo siya. At saka kagandahan nun, sa mga kumpanya, okay lang na pautangin nyo si employee ng ganun. Kasi may hold ka hanggang 2 years. Hanggang 2 years at sa atin pa yan kasi may utang pa. Unless maaga siya mag-resign, so ikakaltas yung remaining utang niya doon sa final pay niya. Okay? So kung halimbawa may utang siya na natitira na lang ay 10,000, ang final pay niya ay aabot pa sa 30,000. So kaltas na yung 10,000, 20,000 na lang, no? Yung kanyang receivable. So pwede po yan, no? Walang problema. Pero kung halimbawa, papaano naman kung may utang ka sa opisina mo? Nako. Halimbawa, may utang yung ikaw sa opisina mo, tapos pwede ba na salary deduction yung utang mo sa opisina? Pwede ba yun? Sakit sa banks, no? Yung kaopisina mo hindi nagbabayad, parang dinadaan-daanan ka lang, tapos pag pinapaalala mo, siya pa yung galit, di ba? So, pwede ka bang pumunta at sabihin mo dun sa HR, ma'am, may utang po sa akin itong employee A na ito. At ito po, ang katunayan, ayan, no, meron pa po kaming kasulatan na may utang siya. At sabi niya, babayaran niya ito. Pero hindi niya po binabayaran. Kaya, i-demand ko po na yung sahod niya, ibigay niyo po sa akin, ikaltas niyo po yung ganitong amount, at mababawasan yung kanyang salary. Tas diretso nyo na po sa akin. Pwede ba yun, no? Parehong empleyado, ganun. Parehong mong employee. Pero may umutang doon, tapos dinidiktahan ka, no? Hindi man dinidiktahan, nire-request na sana i-deduct sa kanyang salary yung utang. However, we will answer that in a negative, no? Hindi po pwede. Kasi po, it shall be unlawful, no, to make any deduction from the wages of any employer. For the benefit, syempre, no, of course, nung ibang employer. Kasi po, hindi po pwedeng limitahan o mag-interfere, no, yung employer kung papaano po i-dispose yung freedom ng employee na i-dispose ang kanyang sahod. So, hindi po pwede yun. Yan. So, bawal. So, bawal po siya. So, hindi po maaaring sabihin at mag-mandatory request ka sa HR na ikaltas yung utang niya sa'yo, no? Siguro ang usually ginagawa ng HR dyan, no, pinapatawag sila both, tapos kahit papano, no, para hindi naman ma-hamper yung productivity nila, kasi hindi na sila nagpapansinan, magka-teamwork pa naman sila. So kapag may mga trabaho hindi sila maayos, no, at maaaring baka damay din pati yung mga ibang mga empleyado, so dahil sa kanilang sigalot. Pag ganyan, minsan yung mga HR, no, may mga magagaling na HR na nakikipag-usap, and then they'll titignan nila kung paano ma-reconcile, and baka merong chance, no, na magkaroon ng bagong promissory note kung magkano lang yung kaya hanggang sa unti-unting mabayaran, gano'n. At para maging mabayaran maayos yung kanilang Pero as to the request, na mandatory request na automatic salary deduction, yung utang ng empleyado doon sa kapwa niya empleyado, hindi po pwede yun. Okay? O paano naman kunyari, halimbawa, no? Eto, may mga iba, may employer,
ang kanilang produkto ay bebenta sila ng mga halimbawa lang naman, kung ano-anong mga chemical. Di ba may mga nauuso po na hindi branded pero may mga liquid, dishwashing, mga ganun, no? Tapos yung mga conditioner, fabric conditioner, o kaya naman basta kung ano-ano, no? Pwede bang sabihin nila na dun sa empleyado, yung yung sahod mo, kakaltasan namin ng 1,000, iuwi mo itong mga liquid natin na binibenta. Pwede ba yon? Hindi ka pa pwedeng magsabi na, ay, ano po ba? Pwede bang, hindi po. Kasi iba naman yung brand na ginagamit ko. Kaya naman, marami pa po kami niyan. Again, the answer is in a negative. No? Hindi po pwedeng pilitin yung empleyado na sabihin na, eto, yung iyong sahod, kinaltas na namin dyan, yung 1,000, kapalit niyan, may merch tayo. Bawal din po yon. So, hindi po pwedeng sabihin na meron kang deduction, salary deduction, pero ang katapat, merch item. So, bawal din po yon. So, kung ano po yung sahod talaga dapat ibigay. Huwag nyo pong limitahan o intervene. Huwag kayong magmamarunong kung saan nila i-dispose yung kanilang sahod. Kung pambili niya ng lipstick yon, ano naman magagawa nun? Diba? Nawala na yung pambili niya ng lipstick. O kaya naman, basic necessities. Nakalaan na pala ito, pambili niya ng 1 linggo nila. Okay, pambayad ng tuition ng anak niya, no? So, hindi po pwede. Okay, allowance sa anak niya sa eskwelahan. So, negative po, no? Attorney, paano naman po kung halimbawa, yung kalahati ng sahod po, ang ibibigay na lang daw po ay voucher ng isang mall. Pwede po ba yun? Naku po. The answer is, hindi rin po, no? Bawal din po na palitan ng sahod ng ating mga manggagawa ng mga voucher, no? Kasi po, imaginein mo kung ang sahod niya ay 20,000 tapos 10,000, bibigyan mo siya ng voucher ng mall. Nililimitahan mo na naman kung saan siya bibili. What if hindi nga siya mag-grocery sa mall na yon? Ang gusto niya mag-grocery sa palengke para makatipid, no? So, mas mahal kasi kapag nasa mall, hindi ba? Although aircon, malamig kasi mainit. Syempre, doon tayo sa pagtitipid. Kaya naman natin So, mamimili siya sa sa mga palengke. So, again, you cannot limit or interfere yung decision making ng employee natin kung saan nila i-dispose ang kanilang salary. So, sa mga employer natin, isip-isip kayo, no? May mga iba, sabi nila, paano attorney kung halimbawa, yung 10,000, gagawin, dodoblihin, 20,000 daw, tapos sa mall na, pwede ba yun? Kung ako yung empleyado, why not? Pero yung 20,000 mo, magiging 30,000. So, meron kang 20,000 na voucher, pwede mo bilhin sa mall, tapos yung 10,000, may cash ka. So, depende yan sa pag-uusap. No? Basta laging for the benefit of the employee rather, no? Ibig sabihin benepisyo para sa employee. Kung halimbawa kasing papalitan mo lang ng half yung kanyang sahod ng voucher, 10,000 voucher, 10,000 cash niya, lugi siya doon, parang nag-benefit lang yung mall o kung sino man, no? Kasi nalimitahan mo yung kanyang capacity to dispose yung kanyang salary. Pero what if yung 10,000 gagawin mo 20,000, no? Para sa kung ako yung employer, meron akong 10,000 cash, yung 10,000 ko na kalahating sahod, gagawin 20,000, sige, okay ako dyan, pwede, why not, coconut, diba? Okay. Meron pa tayong mga ibang pag-uusapan. May kinalaman pa rin po yung mga kinakaltas po sa mga payslip ng ating mga empleyado. At kung na-experience nyo ito, halimbawa, feeling nyo kayo po ay na-deprive, no? Tapos yung wages na binigay sa inyo, part ng wage mo, merong intimidation, may force, merong threat or any other means whatsoever. At
without the consent of the employee, magiging unlawful yun. So, babalik po tayo. Ilan po munang mga paalala dyan lamang po kayo. Nakakasama nyo pa rin po, yours truly, ako po, si Attorney Cam para sa DZRH. Usapang Legal, oras po natin 6:59 na po ng gabi. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino.
Usapang Legal. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan ngayon, may kinalaman po sa ating mga manggagawang Pilipino. Ito muna, follow-up report mula kay RH27 Noche Cacas. Sunog sa Delarama. Pa rin po, kontrolado. Ang buong detalye, ibalita mo nga yan. Noche Cacas. Noche? Tama ka dyan, Atty. Kama, nakataas pa rin sa ikalawang alarma itong tunog sa target na Juan Delarama Compound, Barangay BF Homes, dito sa lungsod ng Parañaque. Sa initial assessment ng Parañaque City Bureau of Fire Protection, nasa 60 na bahay ang nilamon ng apoy. 180 more or less families naman ang nawala ng tirahan. Tansya ng BFP nasa 75,000 ang halaga ng ari-arian na napinsala ng apoy. Inimbestigahan pa sa ngayon ang sanhi ng pagsiklab. Samantala, naglatag na rin ng plano itong pamalaang lungsod ng Parañaque sa mga nasunugan. Sa utos ni Mayor Edwin Olivares, magtatayo ng temporary shelter sa Target Elementary School. Magpapadala na rin Atty. Kama noon ng hot meal. So, yung pagkain para sa ngayong gabi, si Mayor Olivares, ayon kay Senro Chief Bernie Amurao kanina, nakausap natin kung ano man ang kulang ipoprovide ng lungsod, gaya ng portalet, yung mga basic needs sa Atty. Cam, gaya ng mga hygiene kit sa mga nasunugan, at iba pang mga pangangailangan, lalong-lalo na sa mga kabataan at mga senior citizen. Sa ngayon, wala nang supply ng kuryente ito sa lugar dahil sa mga nasunog na kawad at para maiwasan na rin ang peligro sa mga residente. Arit sa 27 na Chikakas DZRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche. Balikan mo nga kami kung saan ba talaga nagsimula. Tsaka meron ba, ready na ba yung mga evacuation center dyan po sa may Parañaque? Dahil kung walang kuryente, naku po, mahirap makatulog, no? At ang init po ngayong araw na ito, no? Kaya po ingat-ingat lagi, no? Make sure na tayo po bibili ng mga appliances na quality, aprobado po, no? Kasi po kung hindi po, baka ito po ang maging mitya, no? Nakatipid ka nga, no? Pero malaki pala ang mawawala, no? Ingat-ingat. Sa pagpapatuloy po ng ating topic, no, yung mga pwede pong ikaltas sa ating sahod. Ayan, sa mga empleyado na nag-check ng kanilang mga payslip, very good. Sa mga nagtatago ng kanilang mga payslip, very good. Kasi dyan yung makikita, baka naman yung binabayad sa inyo ay kulang pala, no? Hindi pala pasok doon sa minimum wage, no, na pinapatupad ng ating Department of Labor and Employment. Tripartite board wages natin, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, no? At saka yung mga gustong ma-check kung tama ba itong mga dinideduct sa inyo. May mga iba po kasi, no, na nakakalungkot. Yung mga nagdededuct, kasi makikita nyo po, no, mandatory po, nasa batas po natin na dinideduct po yung ating mga premium, no, contribution, katulad po ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, no? Oh, tama po, Tripartite Wages and Productivity Board, no?
Sineset nila kung ano ba yung minimum wage, no? Kung halimbawa, balikan po natin yung mga premium contributions. Ito, biktima rin ito, tatay ko. Yung tatay ko na nagtrabaho sa isang agency, kasi yung tatay ko ay before, graduate ng criminology, tapos nag-work siya sa agency, no? Kinakaltasan sa payslip, 8 years din yata yun, ng SSS, Pag-ibig PhilHealth. Yung pala, hindi hinuhulog. 'Di ba? So dapat i-double check nyo lagi. Pag may time kayo, you double check yung sa SSS kung yung SSS nyo ba ay nahuhulugan o hindi. Kasi malaking bagay din po ito, no? Kapag medyo matagal po kayo nagtrabaho, tapos magre-retire na kayo, tapos makikita nyo hindi pala nahulugan, o di nga. Ang nakakatuwa pa po dito, yung tatay ko kasi, nag-loan ng 700 pesos dahil bumili siya ng electric fan. Ganun kahirap ang buhay talaga noon. So, inutang niya yon sa SSS, no? Nagulat na lamang siya nung nasa ibang kumpanya na siya at mag-loan siya. Lumabas sa loan niya na meron daw siyang utang na 700 pesos na hindi nabayaran. Parang that was 10 years ago. 7 to 10 years ago na, no? Sabi niya, tagal na po yan Alam ko po nabayaran yan before. Yung pala hindi siya hinuhulugan ng kumpanya niya ng unang pinasukan. So, lumaki na yung 700, naging 3,500 na. 3,500. So, wala, no choice, no? Para maka-loan ka uli, kailangan mong bayad muna, bayaran mo muna. So, kinaltas yun sa kanyang next salary loan. Tsaka sabi nga nila, kapag naglo-loan ka frequently, kahit paano tumataas. Kasi nakikita nila na, tumataas din yung credit mo, no? Ayan. So, yun, no? Double check. Tignan nyo po kung magkano po ang hinuhulog ng inyong employer. At tandaan po ninyo, kapag naghulog po, no, sa SSS, dapat mas malaki po sa employer. Meron po silang table na sinusunod, nagre-range kung how much yung salary mo at magkano, no? Depende po kasi yung huhulog na premium sa SSS kung magkano ang salary mo. Kung ganito yung salary mo, 20,000, merong table doon na how much yung share ng employer tsaka ni employee, tapos yung total nun, yun yung ihuhulog, no, sa SSS. Ang di ko lang malaman, no, hanggang ngayon, ako po ay iisa lang pong kumpanya ko. Hindi ko alam kung bakit meron akong bungal ng dalawang buwan, no. So sinabi ko to, no, sa HR namin. Sabi ko, bakit meron akong bungal dito, hindi kayo naghulog. Ang sabi nila, syempre tinuro nila ang accounting, nahulugan. Hindi ngayon alam. Kasi pag naguhulog sila, isahan yan. Isahan ng mga employer nila, sinasubmit nila. Yung mga ibang kasamahan ko, yung month na yon may hulog sila, ako wala. Kasi kung walang hulog ng isang buwan, dapat lahat kami walang hulog ng buwan na yon. So, hindi nagbayad yung employer. Hindi meron sila, ako wala. Ha? Tas sa susunod, meron na naman, after 3 years, meron na naman akong bungal. Sabi ko, ano ba to? So, ganun na naman. So, may technical glitch daw or something. So, you have to check, no? Double check nyo. Kaka-stress. Tapos, meron pa, no? May mga iba daw na kapag yun nga, magre-retire na, no? Medyo nahihirapan sila kasi online na daw. So, kailangan po pag magre-retire kayo, kailangan may kasama po kayong medyo magaling po marunong sa computer. Online na po kasi ngayon. At saka pinapatupad pa ba yung coding? Kasi 'di ba naalala ninyo nung nagkaroon po ng COVID, nagkaroon ng coding, nauso yung coding. Dati walang coding Ngayon pag meron kang number sa dulo, 'di ba? Kunyari 1 2 o Monday ka lang pwedeng pumunta. 2 3 Tuesday ka lang pwedeng 3 4 Tuesday ka lang pwedeng pumunta. Coding parang sasakyan. Okay. Granting in arguendo. Alam mo, in an argument. Sige, sabihin natin nung COVID po pwede yun. Pero
pinagpatuloy hanggat sa wala na yung COVID. Parang limitado na lang yung mga tao na nila na sa service nila. And hindi lang yun, no? Yung mga senior citizen natin, ganun din, may coding. Sana po wala ng coding yung mga senior natin. Kawawa naman, balik-balik sila. Magre-retire na lang sila nakailang balik pa sila. Dapat ibigay na natin, no? Wala na dapat coding sa kanila. At saka dapat yun, ma-assist, no? In fairness naman sa SSS, kasi meron silang parang nag-a-assist sa mga hindi marunong sa online. At saka make sure, no, hanggang maaga pa kung meron kayong mga information na iba sa system nila, you have to update. Cellphone number, address ninyo, pag iba yung birth date ninyo, ayan, importante, lalo na yung mga nandaya na dapat ganitong totoo yung edad nila. Yung pala, dinaya yung edad para makapagtrabaho agad, makakumuha ng SSS, no? Sa hirap ng buhay. So you have to update. Ibigay nyo yung correct, yung tama. Kasi po, kung magre-retire kayo at kukuha kayo ng pension and then nakikita nila doon na may mga discrepancy, medyo tatagal po yung inyong pension kasi marami kayong mga requirements na aayusin. Okay? So, yun. Ang bilis naman ng oras. Teka lang. So, yun kasama sa mga po pwedeng kalta sa inyo, yung sa may salary. So, meron din pong mga premium contributions, SSS, Pag-ibig PhilHealth, that is mandatory. No? Yan po ay mandato ng ating gobyerno, no, na kailangan ay kapag nagtatrabaho kayo, meron kayong ihuhulog sa mga agencies na to para in case, no, pag nagkasakit ka, so magagamit mo sa PhilHealth. Pag gusto mo magkaroon ng bahay, magagamit mo sa Pag-ibig. Gusto mo mag-calamity loan, ayan, po pwede rin po. And pag magre-retire ka na, pension, SSS. Sa mga ano po to pribado. Syempre iba din po sa mga nasa public office. Babalik po tayo lang po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Magandang gabi muna kay Nilo. Tama ba? Nilo Gramada 6591. Adi Ordonio. Shout out na rin po. Magandang gabi. Ito po, no? Yung mga nanonood sa atin here, wait lang. Ayan. Kay Joel Akla na laging nakatutok sa atin. Magandang gabi po. Ganun din po kay Ferrer, Jericho. And Margarita Guevara, nanonood po from Pampanga. Eli Galsote, from Molino, Bacoor, Cavite. Carlos Canicosa. Magandang gabi po. And Ramiel Grim Burton. Shoutout na rin po. Pahabol. Greetings po tayo. Ayan. Sa mga nanonood po sa DZRH. Usapang legal. Kina Merwin and Marky Borines. Diyan po sa may Barangay Solo, Pontevedra, Capiz. Babalik po tayo. Diyan lamang po kayo. Attorney Cam pa rin po nakakasama ninyo. Oras po natin, alas 7:17 na po ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste, ACS. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos na paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis na serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Salamat. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Rewind that na pinagbibidahan nila Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. Lechon. And secret. Yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's your best ass. I done did this thing the hell up on my best ass. At kilig vibes natin ng Thai Jill Stars TK Nora sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Kung dati,
ang minimum na gastos namin ay 500 ay naging 1,500 na ngayon. Kalukuhan yun, no? Kalukuhan yun na kapag pag binasura natin yung all the regulation law, malaki yung epekto sa budget. But magkano ba yung collection natin? Yung collection na kinukuha ng gobyerno galing din sa consumer eh. Wala hindi ako pinakinggan, talaga idinimulis. At ito na, no? Ito nang patunay, nagsisimula na yung kalsada na yan papunta sa airport at susunod niyan tatabunan na ng lagat na to. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing. Kasama pa rin po yours truly. Usapang Legal. Para sa Usapang Legal, ako po si Attorney Cam. Yung mga may question po, no, pwede po kayo nga pumunta sa aking TikTok account. Hanapin nyo lamang po ATTYCAM. Attorney Cam, ayan po. Minsan sumasagot po tayo kapag medyo nakaluluwag po ang ating schedule. Parang mamaya, sige, try natin sumagot sa mga kababayan natin na gusto magkaroon ng kaalaman pagdating po sa mga legal na katanungan. Pero again po, mas maigi na kayo po ay pumunta sa inyong pinakamalapit na lawyer. Mag-consult po kayo at ipakita po yung mga dokumento na hawak ninyo para mas malinaw po, no, na maipaliwanag sa inyo ang inyong kaso or katanungan. Ano pa ba pwede ang ikaltas, no, sa sahod? So napag-usapan na natin yung salary, of course. Kasama na po yung mga premiums, contributions, no, Pag-ibig, PhilHealth and SSS, no, pag private sector. Kasama rin po sa maaari pong ikaltas sa sahod ninyo pag meron po kayong mga union, no, diyan po sa kumpanya ninyo. So, hindi po bawal magkaroon ng union, no, yung tinatawag natin na labor union, no. Sila po yung nakikipag-usap sa mga employer para tignan, no, kung or agreement, no, for example, yung mga dues nila sa labor unions, so pwedeng ikaltas po doon, no. Kang kagandahan po kasi kapag merong pong mga tinatawag na collective bargaining agreement na ipaglalaban po, no, ng inyong mga union yung inyong mga karapatan. Sometimes po, no, kunyari, a good example, minamandato, no, ng ating batas sa kapag magre-retire ka, half of your salary, no, yun yung makukuha mo per every year. So kung halimbawa nagkaroon ng collective bargaining agreement na paglaban ng ano nyo na, hindi naman po half, gawin nyo ng 1 year. O kaya, tapos sinabi nila doon, dapat may 14-month pay din. Yung mga ganun ba? Much better. So may mga allowances kayo, mga ganyan. Ano to? So yun po, pwede po yun, no? So syempre kapag may mga union, no, may mga labor organization sa kumpanya, may mga expenses sila. So doon kinukuha yon sa parang dues po ninyo, no, na maaaring ikaltas, no, sa salary ninyo, base po again sa collective bargaining agreement ng labor union tsaka po or labor organization sa mga employer, sa mga kumpanya. Okay?
May kaltas na po ba ang overtime pay? Diba kapag may overtime ka kasi, so sinasama na sa left side, ito yung mga payables mo, salary mo, overtime mo, bayad mo dun sa pumasok ka ng regular holiday o kaya naman yung special non-working holiday. Sa kabila naman yung deduction mo. So, sama-sama na yon. So, addition mo yung mga, i-add mo yung mga receivables mo dun sa, i-minus mo sa deduction mo. So, yun ang magiging salary mo, neto mo. Net ang tawag natin doon. Hindi naman, kunyari may utang ka, doon lang sa overtime mo ikakaltas. Paano kung halimbawa hindi ka naman nag-OT? Saan ikakaltas yun? Usapan natin sa OT lang po eh. So, ganon. I-add lang yon, tapos isa-subtract lang yung mga deduction, and then, yun yung magiging neto mo, net pay mo. Alright, maraming salamat po. Nakasama niyo po. Ako po si Attorney Cam. Thank you so much sa mga nakiisa, nakinood. At mga active po sa ating social media accounts. Again po, every Mondays, Wednesdays, and Fridays, nakakasama niyo po ako. And then Tuesday and Thursday naman po si Attorney Rita Seco. Para po sa DZRH Usapang Legal, muli po Attorney Cam, oras po natin 7:30 na po para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng kumpanyera ng bayan, Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya na